A day of my life as babaeng madiskarte sa probinsya na anak ng mangingisda. Ngayong araw nga ang pinaka-importante at mahalagang araw para kay Papa. Kaya naman lahat kami ay naging busy nga ngayong araw na ito. Gagawa ngayon si Papa ng specialty niyang napakarami. Kaya kaming lahat ngayon ay busy-busy. Si Papa nga ang bahala na magyadyad nitong mga isdang ito na napakadami. Ito yung isda na napakatinik kaya kailangan talagang himay-himayin. Kanya-kanyang assignment nga ang mga person. Ito na naman nga tayo sa problema ko na hindi ko kilala ang mga isdang na iuwi ni Papa o nahuhuli. Kasi nga ang alam ko lang ay kumain. Ibigyan ko na lang kayo ng clue, ang isdang ito ay matinik. Kaya kailangan niya talagang yadyadin. Ito nga bunsong kapatid ko nga ang na-assign sa pagbubunot ng nyog at pagkudkod nito. At ako naman nga ang naghiwa ng mga lahat ng rekadong gagamitin. Ito nga ay hindi nalulutuin, kakainin mo nga to ng fresh na fresh. Kasi nga naisip ni Papa na ang gagawin niya doon sa isda ay kinilaw. Naiiyak na nga ako hindi dahil sa napakadami kong hinihiwa kundi sa sibuyas. Dahil nga sa napaluwa ako, yan tuloy hindi ako nakapag-transition. Pagkatapos nga ni Mama doon sa mga balnawid niya ay nagsimula na rin magluto si Mama. Pagkatapos nga ni Papa magyayad ng isda, ayan binabad niya muna sa suka. Sa suka nga lang ay talagang maluluto na yung isda. Si Mama naman ay iba ang kanyang gagawing recipe. Marami naman yung nabiling isda ni Papa kaya naisip nilang dalawa na hatiin na lang nga yun. Para nga sa dalawang putahe. Sa pagkikinilaw nga kailangan ng sili, sibuyas, kamatis, pati na rin ng luya. Sa paghihiwa nga lang ito ay talagang ubos oras na. Paano pa kaya kung talagang sinulo lang to ni Papa? Ganito rin ba yung ginagamit yung mga ricado kapag kayo nagkikinilaw? Halos lahat ata ng ricado kasama na dito. Kalamansi nga ang ginagamit ni Papa na pang-asim. Kasi yung nilagay ni Papang suka dun sa isda ay aalisin din. Ginamit lang talaga ni Papa yung suka para pagbabadan lang ng isda. Syempre kailangan din na napakaraming kalamansi. Maliban nga dun sa naisip ni Mamang recipe ay may naisip pa silang isang recipe. Magdadagdag nga daw sila ng iba pang putahe, ang gagawin nga daw ay kinunot. Medyo nasaktan nga ako sa part na to kasi pagkatapos ko nga paghiwa-hiwain tong mga ricadong ito ay pagsasama-samahin din naman pala. Kung gaano nga kabilis yan maubos, gano'n naman katagal ang pagpiprepare. Ito nga naman ay hindi to ulam, ito nga ay pulutan. Kaya siguradong sobrang ingay na naman dito mamaya sa bahay. Mga tropa na lang talaga ang nagpapasay sa mga tatay. Siyempre, pagbibigyan natin dyan ng ating Papa kasi nga bihirang-bihira na lang yan magganyan. Ika nga ni Papa ay people change nga daw. Todo effort naman talaga sa pulutan. Pinagdramahan pa nga ako dyan ni Papa kasi nga daw minsan na lang tong mangyari. Kumbaga isang beses na lang sa isang taon. Kaya nga wag na daw namin ipagkait sa kanya to. O baka isipin ng isip nyo hanggang umaga yan. May pahinga naman yan, nag-part 2 lang.